Wala na raw port congestion ayon sa Malacanang at Department of Trade and Industry o DTI. Kaya dapat bumaba na raw ng 3 hanggang 5% ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Pero umaalma ang mga retailer. Hindi raw sila pwedeng magbaba ng presyo dahil sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. May report si Julius Segovia. Wala na raw dagdag bayarin sa mga shipping line. Mura na rin daw ang bayad sa trucking services. At pagigiit ng Malacanang at ng Department of Trade and Industry o DTI, wala ng port congestion. Kaya naman daw dapat nang bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Sa kwenta ng DTI, dapat magmura ng 3 hanggang 5% ang presyo ng ilang produkto. Ang kape halimbawa, nauna nang magmura. Higit 2 piso ang bawas presyo sa kada pakete dahil sa murang raw materials. Ang presyo naman ng asukal na nasa mahigit 52 pesos, mas mataas ay tinakdang 50 pesos. Pag-aaralan kung tataasan ng SRP dahil mas maghihigpit sa pagpato ng VAT sa refined sugar pagdating sa Mayo. Ang mga manufacturer naman ng school supplies, siniguro nang hindi sila magtataas ng presyo. Susulatan daw ng DTI ang mga manufacturer ng noodles, sardinas, sabong panlaba at pampaligo na nila'y dapat ding magbaba ng presyo. We will review again whether we can consider some price rollback in view of the withdrawal of this additional charge. Thank you. Pero ang buwelta ng ilang retailers, mahihirapan daw sila dahil ang aumento sa sahod ng mga manggagawa, kailangan din daw nilang bawiin sa mga customer. May konting adjustment sa margins, no, sa patong. Kasi syempre, paano mo i-cover yung sweldo ng tao, di ba? Lalo kung napakaraming tauhan, no? Ang mga mamimili, umaangal naman sa mataas pa rin presyo ng kada kilo ng manok. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umaabot pa rin ito sa 120 pesos. Gayong paulit-ulit ng pinapaalala ng DTI na hindi ito dapat sumobra sa 110 pesos kada kilo. From gate price, mag-add sila ng 50 pesos, that would be a reasonable price. Ngayon, ang farm gate price, nag-a-average in all mga 50.50 something. Merong pinakamahal na sa 54, may pinakamura na sa 45. Dahil dito, magtatakda na raw sila ng SRP o Suggested Retail Price ng manok at ipapaskil nila ito sa mga pamilihan kasama ng farm gate price ng mga manok at baboy para alam ng mga customer kung magkano lang ang dapat nilang bayaran. Talagang merong disconnect sa pagitan ng farm gate prices at saka retail. At hinihingi namin ng pag-unawa ng mamimili. Kung yan ay binibenta nila ng mahal, imbis na maraming bilhin ng tao, kumukonti. Julius Segovia, GMA News.